2 araw matapos ikutan ang lugar kasama ang resibo, inaksyonan na ng Maynilad ang mga kahilang-hilalang linya ng tubig sa komunidad. Kailangan lang po nila ng assistance para sa traffic. May basbas na po ni admin po yun. Sa tulong ng barangay, dumiretso kami sa itinuturong lugar kung saan talamak di umano ang mga jumper ng tubig. Isang operation na ikinasa ng resibo kasama po ng isang water concessionaire dahil ang sumbong na nakarating sa atin, allegedly, mahina ang pressure, yung buga ng tubig sa gripo ng ilan sa mga residente dito po sa Barangay Kupang, Muntinlupa. Kaya ngayon, ang naging move nitong water concessionaire, magsagawa kaagad ng inspection dahil malamang sa malamang, illegal connection na naman ito. Yung final markings po natin, hinala po kasi namin sir, meron po siyang bypass connection or illegal connection dahil meron po kasing sign ng excavation before. Oho. Pero wala po siyang meter or any meter dito. And then may ayun. blue po tayo na nakadirect po dito sa ilalim. Ang binabanggit nyo sa akin, sir, biglang nagkaroon, lumitaw yung tubo, papasok roon. Yes. Wala naman ng metro. Wala pong meter. And Isa akong then, palatandaan yan, sir. Ang binabanggit po sa atin, yung kulay asul na tubo ng tubig na yon, malamang dito ho nakakonekta sa gawin na ito kung saan naman nakalatag yung main pipe. Ang problema ho, ang binabanggit sa atin ng Maynilad, walang metro. Paano napunta yan doon, papasok? Kung lehitimo po itong consumer o customer na ito, dapat ho, may metro. So ito ho, isa sa mga palatandaan binabanggit sa atin na malamang sa malamang, gaya ng binabanggit ko po sa inyo kanina, illegal connection ito. Kaya ho, yung ilan sa mga nararito ay nagre-reklamo, mahina ang buga ng tubig sa kanilang gripo. Yung asul na yon, yun yung tumap dito sa tubo na ito at siyang gumapang sa ilalim. Papunta naman ho roon. Yan ho yung isa sa mga palatandaan na binabanggit ng mga taga-Maynilad na illegal connection ho, ang isa. Mga kapuso, 3 location po dito sa Barangay Kupang, Muntinlupa City ang natukoy at natumbok ng Maynilad Water Services na di umano naroroon yung mga illegal connection. Ito raw ang ugat kaya mahina ang supply ng tubig pati yung pressure sa gripo na siya namang natanggap ng resibo bilang isa ho sa mga reklamong itong nakaraang linggo. So narito sila ngayon para ko simulan, unang-una, yung paghukay para matukoy kung may illegal connection niya ba at masolusyonan po sa lalong madaling panahon upang manumbalik sa tama yung kanilang serbisyo sa area na ito. Dahil kumpirmadong may mga pasaway na nakakabit mismo sa pipe ng Maynilad, sunod na binungkal ang pinaglalagyan ng main source o pinaka-bukal ng supply ng Maynilad. Makalipas ang halos 3 oras, 7 test pit ang nakitaan ng illegal na koneksyon. Mahirap makita mga illegal connections. Talagang tagong-tago siya. Hindi standard yung materials, no? So, dire-diretso yung mga linya, maayos, organized, no? Nung paghukay namin, as in, talagang siya, nagsanga-sanga lang siya somewhere nung papunta na doon sa mga beneficiaries nung illegal connection. It is possible na nung time na in-improve yung road pavement, that was the time na kinonect yung mga illegal connections. Pagdating sa pangalawang lugar, 1 metro lang ang makikita bago pumasok sa mga kabayan. Paano po nangyari na iisa lamang ang metro para sa hindi bababa sa 5 bakay na nakapwesto rito? Sharing ba yarn? There are 15 na identified with active Maynilad connections. Ang naputulan ng tubig ay 5, validated at nabigyan ng notice of illegality. Based on initial information, ang household sa area ay 65. So we still have to validate a few more households para makita natin kung ano yung source ng water ng mga iyon. Nang makausap ng resibo ang mga nakatira sa mga bahay na nakitaan ng illegal na koneksyon ng tubig,
wala na silang naisagot kung bakit nila ito ginagawa. Kasi yung tatay namin nung nabubuhay pa, nung naglagayan ng mga Maynila dito, hindi siya nagpakabit. Ayaw niya kasi meron kaming DIPWEL. Okay na daw yung DIPWEL. Mag-a-apply po kami para magkaroon kami ng sariling metro ng Maynila. Wala naman ako masasabi rin kasi dito kasi bihira lang umuwi. Ang Maynilad, ikinagulat na hindi lang isa, dalawa o 10 ang mga bahay na walang sariling metro pero sagana sa tubig, kundi mahigit 40 na po. Wow! Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel